Hindi ka pa marunong magkumpisal or nahihiya ka lang. Hindi mo alam kung anong sasabihin. At higit sa lahat, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung paano, kung kailan, press itong video na ito, panoorin mo, tuturuan kita kung paano magkumpisal. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Manuel Valenzuela. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano magkumpisal. Paano nga ba magkumpisal? Yung iba sa atin nahihiya, hindi alam kung paano, kung saan, at kanino pupunta, at kung kanino lalapit. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano magkumpisal. Unang hakbang sa pagkukumpisal. Number 1, i-examine muna natin ang ating conscience o ang ating konsensya. Mahalaga po ito. Bakit? Mahalaga po ito na ating dapat mag-reflect sa mga kasalanan nating ginawa, mga nagdaang taon, buwan at araw. So mahalaga po yan. Kailangan po natin mag-reflect at i-examine natin ang ating conscience. Pangalawang hakbang, kung paano magkumpisal. Pangalawa, batiin ang pari o yung confessor at mag-sign of the cross. Sabihin na, "Bless me, Father, for I have sinned." O sa Tagalog, bendisyonan niyo po ako, Father, sapagkat ako ay nagkasala. At pang-apat na hakbang, sabihin po kung kailan kayo huling nagkumpisal. So, importante po yan yung malaman ng confessor nyo o yung pari kung kailan po kayo huling nagkumpisal. Pang-apat na hakbang, kung paano magkumpisal. Pang-apat po, kailangan po nating sabihin sa ating confessor o sa pari yung kasalanan. So, mahalaga pong unahin natin yung mortal sins. At saka, sa pagsasabi po ng kasalanan, kailangan po yung kasalanan natin ang ating sabihin, hindi po natin magpaligoy-ligoy, hindi po natin pwedeng sabihin yung kasalanan ng ibang tao. So mag-focus po tayo sa ating sarili. Sabihin po yung ating kasalanan, direct to the point, walang paligoy-ligoy. Panglimang hakbang, makinig sa advice ng pari. So mahalaga po yung makinig po tayo sa advice ng pari. Makakatulong po yun sa atin para maliwanagan po tayo kung ano po yung ating gagawin, ganun. So, makinig po sa advice ng pari. Pang-anim, dasalin ang act of contrition o dasal ng pagsisisi. So, yung iba po sa inyo, kung hindi nyo po alam kung paano dasalin ito, huwag po kayo mag-alala. Meron po yung copy na nakalagay dun sa confessor room. Nakapaskil po yan sa harapan nyo. So, babasahin nyo lang po yan. Pag sinabi ng pari na, okay, dasalin mo yung act of contrition o dasal ng pagsisisi, basahin nyo lang po yan. Kung hindi po natin alam, walang problema yan. Huwag po kayong matakot. Meron pong kopya yan sa loob ng confessor room. Pangwalo, tanggapin ang absolution. Pangwalo, dasalin ang penance at magbagong buhay. So, kailangan po nating gawin kung ano yung sinabi ng confessor niyo o ni Father. Kunwari, magdasal ka ng 3 Ama Namin at saka 3 Glory Be. So, depende po kay Father kung ano ibibigay sa inyo. Kailangan nyo pong gawin yun. At magbagong buhay. So, kailangan nyo rin pong magkaroon ng remorse na kayo po talaga ay nagsisisi sa inyong mga kasalanan at hindi nyo na po gagawin. Importante po yung magkaroon ng remorse at magbagong buhay. Huwag nang bumalik kung ano man yung pilitin na huwag nang magkasala uli. Take note mga kapatid, kung hindi ka pa marunong magkumpisal, okay lang yan. Aminin mo kay Father na sabihin mo, "Father, first time ko pong magkumpisal." So gagabayan ka niya ni Father, hindi kanyang papabayaan. So regarding sa kung ano yung sasabihin mo, provided na po yan. Nandun na yan sa loob ng confessor, kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung mga dasal mo, nakapaskil na po yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Ano nga ba ang magandang naidudulot ng pagkukumpisal? Unang benepisyo ng pagkukumpisal, yung magandang naidudulot sa atin. Una, ang pagkukumpisal ay inaayos natin ang ating relasyon sa Diyos. So mahalaga yun. Mahalaga kasi kapag you are in the state of sin, kapag nasa stage ka ng kasalanan o may nagawang kasalanan, so hindi ka pwedeng tumanggap ng Blessed Sacrament. So yun, kailangan magkumpisal ka para tatanggapin mo si Jesus, yung katawan ni Jesucristo, dugo at katawan ni Jesucristo, nang ikaw ay dalisay, wala kang kasalanan. So mahalaga po yun. Yun yung unang benepisyo. Pangalawang benepisyo ng pagkukumpisal, ang pagkukumpisal po ay inaayos yung ating relasyon sa Diyos. Pangatlo, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, especially yung peace of mind. Pang-apat na benepisyo, nakakatulong po, ang pagkukumpisal ay nakakatulong upang lalong lubusan po natin makilala ang ating sarili.
Panglima, tinutulungan po tayong maging banal. So, sa pag nagkumpisal ka na po, kailangan po nating wag nang balikan ang ating kasalanan. Kailangan po nating magkaroon ng kabanalan sa ating kaisipan, sa mga lumalabas po sa ating mga bibig. Kailangan maging careful po tayo at kailangan din po natin bantayan yung ating kinikilos at yung ating mga pinagsasabi. So, sa madaling sabi po, pilitin po natin na huwag magkasala. So, yun po ang magandang naidudulot ng ating kung paano magkumpisal. So, guys, I hope nakatulong itong munting tutorial na ito sa mga taong hindi pa marunong magkumpisal, hindi alam kung paano, kung saan, kung kailan. So, sana i-share nyo rin po ito sa mga taong hindi pa marunong magkumpisal. Sana nakatulong po ito. So again, maraming salamat po. Stay tuned for more vlogs.